Kapag pinag-uusapan natin ang House Rules, no? O, parliamentary procedure o kaya po naman impeachment rules ng Kamara de Representante, isa po sa mga maalam dito ay ang matagal na actually na naging majority leader at siya rin po ay nagkaroon na ng karanasan na, na karanasan sa impeachment process na dumaan po sa Kamara. Si Mandaluyong Representative Boyet Gonzales po ang ating kakausapin. Maganda umaga po, Congressman. Magandang umaga, Ted. Of course, si DJ at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa kanila. Salamat sa panahon. Congressman, ito pong ating pag-uusapan nga ay, kumbaga, rules lang po naman ito. Sa ngayon po kasi, wala pa pong referral sa Committee on Justice kasi nga hindi pa dumadaan po sa plenaryo at referral po sa Committee on Rules. Ano ho ba ang dapat nating asahan po muna doon po sa basic requirement po nitong impeachment complaint ng mga referrals? Well, sa kalukuyan, di ba, dalawa ng impeachment complaint ang natanggap ng Secretary of General, no? Ngayon, ang naano ko lang, ang sabi niya, kaya lang hindi niya raw nire-refer sa opisina pa ni Speaker yung dalawang impeachment complaint dahil sabi niya, meron pa yatang padating na I do not know about that, ano. So, but ang ordinarily kasi under our rules, yung pagkakatanggap ng SecGen, papadala niya dapat sa opisina ni Speaker yan. And then the Speaker, within 10 days, kailangan i-refer niya yan sa Committee on Rules para ang Committee on Rules ngayon ang magsaset, ilagay ito sa calendar para for the referral sa Committee on Justice. Ngayon, pag na-refer na ngayon sa Committee on Justice yan, yun na ngayon, doon na ngayon tumatakbo yung 1-year ban na wala na pwede ma-file pa na impeachment complaint to sa same impeachable officer. Ngayon, pagdating sa Committee on Justice, tama ka, magkakaroon ng finding muna yan ng sufficiency of form and sufficiency of substance. It can happen on the same day or it can happen on 2 different days. So, titignan muna on the basis of the allegation. Sa form muna, meron bang tamang pagsumpayan before the Secretary General as mandated by our rules. Ngayon, pag sinabing tama lahat, then, titignan na ngayon kung merong sufficiency of substance on the basis lang kung ano yung mga allegation doon sa complaint. Wala nang mga external evidence pa na re-require, titignan lang yung mga allegation doon sa complaint. Okay, so kapag tinignan nila yung mga allegation po sa complaint, magpapatawag pa po ba ng pagdinig ang Committee on Justice para po hingian ng kaukulang pong panig yung pong opisyal na pinatatalsik? Doon muna, pag halimbawa, nagkaroon siya ng finding muna ng sabihin niya insufficient yung substance, then magre-recommend siya sa plenary for dismissal, no? On the other hand, kung let us say kung ang sabi niya on the basis of the reading and examination of the complaint may substance, then under the rules ino-notify niya yung respondent. Kung sino man yung impeachable officer na bibigyan ng 10 araw. Bibigyan ng 10 araw to file yung sagot. And then, from the time na matanggap yung notice sa kanya, and then bibigyan niya yung of course, ang kopya ang complainant, justice, at yung complainant naman, kung gusto, sasagot. Kung halimbawa, tapos na lahat ng mga procedure na yan ng sagutan, then titigan ngayon uli ng panibago ng justice. On the basis ng mga final na mga pleading, yung sagutan, meron bang sufficiency na naman. Dalawang beses pag sinabing, hindi, talagang wala talagang sa isa ito, then recommend for dismissal. On the other hand, kung sabihin na sufficient na naman yung mga ebidensya thus far na in accordance with the pleading submitted, then isa-set for hearing. Doon, magkakaroon pa to ng hearing pa. Then, doon sa hearing na yan, siyempre, doon na i-examine yung mga ebidensya na ipinipresent ng complainant. Ngayon, ang sabi sa ating rules, while yung
impeachable officer has 10 days to answer. Kung ayaw niya sumagot, walang pilitan yun. Kung ayaw niya sumagot, ang under our impeachment rules kasi, kahit na hindi siya sumagot, considered na dinideny niya rin lahat ng allegations laban sa kanya. So pagdating ngayon ng hearing ngayon yan, kahit naman hindi siya sumagot, bibigyan din siya ng pagkakataon na sagutin kung ano man yung mga ebidensya na pinipresent laban sa kanya. Pagkatapos na nito, parang ano to parang sa fiscal to no? Pagkatapos nito, ayan, magdidetermine na naman ang committee on the basis of the evidence presented during the hearing. Ano ba, pwede bang i-dismiss to? Then, mag-recommend ang dismissal. Otherwise, magre-recommend ng magpa-file na ng sasabihin na enough reason to impeach. And then, magpe-prepare na sila na articles of impeachment. Then, papadala ngayon sa plenary para pagbotohan. Ayun, opo. So, sir, kapag po, Congressman, sufficient grounds found dito po sa Committee on Justice, hindi po ito agad-agad na magkakaroon ng articles of impeachment. Meron pa hong kaukulang public hearing and submission of evidence and memoranda. Totoo yun. Totoo Okay. yun. Ang pwede lang, Ted, na ma-avoid mo yung committee hearing sa justice kung nagkaroon ng direct impeachment na yes. antimano, nagpa-file ng impeachment, merong sufficient na mga one-third ng House member. Dire-diretso na wala nang you avoid now the hearings justice. I-prepare na kaagad ang articles of impeachment. Okay, opo, yung nga po yung kumbaga shortcut na paraan. Pero balikan balikan ko lang po itong itong public hearing na provision dito po sa inyong impeachment proceedings na rules Kapag public hearing, nangangahulugan ba ito, Congressman, na kung sakali po na ang ihaharap nga ng mga ebidensya ay yung mga pag-usapan na sa Committee on Good Government, ipapatawag po the same people para pag-usapan po ito o maaari bang i-carry over na lang po yung committee report ng Committee on Good Government at wala na pong kaukulang papatawag doon sa mga napatawag na po ng Committee on Good Government? Ako, procedurally, walang insofar as that ground lang is concerned, na pwedeng siguro sa committee magkaroon pero kailangan magkaroon ng botohan yan na i-adapt na lang kung ano man yung mga findings ng committee para lang mapabilis. But that does not deprive naman ng kasi kung halimbawa if that kasi kasama sa kasama doon sa complaint yan if the respondent sinasabing kahit na hindi niya sagutin yung akusasyon laban sa kanya, may karapatan pa rin siyang mag-ipresenta na ebidensya. So kung halimbawa ang committee mag-decide, sige, kung ano man yung naging finding ng good government and so far as the confidential fund is concerned, ina-adopt na natin, pero pwede pa rin siya, I think, na mag-offer ng evidence contrary to the report of the Good Government Committee. Opo. And hindi then ako sa akin lang kasi ang tinitignan ko lang yung rule kung halimbawa pwede kahit na pala hindi ka sumagot denied mo na rin So ibig sabihin pwede ka pa rin mag-offer the evidence because part of the complaint, the allegation is the complaint is the expenditure of the confidential fund. Okay, sige po. So sir, Congressman, ito hong Committee on Justice, pwede ho silang magkaroon ba sa rules ho ninyo ng marathon hearing dito? As in, mahabang oras sa isang araw, tapos araw-araw para po magkaroon ng to abbreviate the proceedings. Pwede ba sa inyong rules yun? Nasa kanila yun dahil kasi next week mag-adjourn na kami, hindi ko lang alam kasi kung kailan i-refer ito ng SecGen basta sa Office of the Speaker at kailan mai-include ito sa calendar of business for the referral to the Committee on Justice. Ngayon, kung halimbawa it happens na on the last day ng aming session next week, saka lang na i-refer sa Justice, then kami naman tuwing magtatapos ang
any yung mga adjournment, ino-authorize naman yung mga committees to function. Ang to function. So any committee, hindi lang ang justice, can function during the break. Ang magiging problema lang talaga dyan, nakikita ko, the Christmas season, baka yung quorum. Yung quorum during the pagkuha ng quorum. But if they can get that quorum, kasi ang member ng Justice Committee, 55 eh. So, 55. So, kailangan may about 28 sila na palagi nag-a-attend. Hindi pwede rito na nanggaling ka Ted sa House, alam mo naman sa mga committee hearing, pwedeng i-dispense mo yung roll call eh. Diba? Kahit na dalawa lang kayo, the chairman and one committee member can dispense. But in this particular case, I doubt very much if you can do that. Eh. If you can, if you are sure na every time na mag-hearing ka, then I think nothing prevents the justice from proceeding with its impeachment proceeding. Sige po, okay. Last na lang po, Congressman, kasi alam ko po marami ho kayong tatakbuhin pa. Congressman, dito po sa inyo pong rules mismo, no, nakalagay naman dito, verified complaint, no? Filed by any citizen endorsed by a member, filing with the SecGen. SecGen, referral to the Speaker. Meron ho bang takdang panahon to? Kasi kung hawak na ni SecGen last week pa, tapos hindi niya po ito binibigay kay Speaker, di ba yung 10 days upon receipt of the Speaker pa ang bilang doon, ang start ng bilang doon? Well, strictly speaking, yun, talaga dapat inire-refer ka agad sa Speaker. So, yung pagbilang mo ng 10 days na pag-refer ni Speaker sa rules will be counted from the time na pinagdala ng SecGen sa kanya. So sa ngayon po sa ngayong Kongboyet na hawak pa ito ng SecGen, wala pang bilang dito ng 10 days, no? Wala pang bilang. Wala sa rules nyo no? Ngayon sa kasalukuyang Kongreso, wala sa rules na yung SecGen upon receipt, kapag verified complaint, madali naman yan kapag di ba, kapag sinumpaan yan, verified complaint yan, dapat transmit ka agad. Pero dito, maari niya itong hawakan hanggang next year na. Pwedeng ganun. Huwag naman sana dahil kasi it defeats the defeat yung rule kasi dati naman ang nangyayari upon receipt of the SecGen dahil lang yung sa kanya tawag nito ministerial wala naman siyang nire-refer na kaagad sa Speaker. Ang ko lang baka kaya hindi naman nire-refer based lang doon sa na papanood ko ng mga news kung bakit hindi nire-refer ka agad ni SecGen si Speaker dahil may iniintay pa raw na panibagong impeachment complaint. Siguro ang desire kung may dadating man para to consolidate. Kasi ang problema, halimbawa, had the SecGen endorsed, referred first to the Office of the Speaker, yung first impeachment complaint, no? Halimbawa na lang. Tapos pina-include ka agad sa Committee on Rules at na-refer ka agad sa Committee on Justice. Then hindi na pwede yung pangalawa. Kasi tumakbo na the same is true, Ted, kung halimbawa ma-refer na itong impeachment complaint na to filed by yung mga, alam mo na, yung grupo na Laila o grupo ng mga na-refer na, hindi na rin pwede later kahit na makakuha ka ng 1/3 na members of the House o 1/3 o mga 104 na pumirma at sabihin diretso na ng impeachment sa Supreme Court, hindi na rin pwede yan. Dahil kasi nung nagkaroon kami ng kaso dati si Davide, ganun na nangyari. Meron ng impeachment sa committee and then nung madidismiss sa committee, nag-file ng panibagong impeachment complaint si Davide supported by 1/3 of the members. Pero pinabaliwala ng Supreme Court yun. Baka yun ang iniintay lang. Hindi ko lang alam. Pero hopefully sana ma-endorse na kaagad yan ni SecGen Reggie. Opo. Sige po. So salamat sa inyo pong paliwanag, Kongboyet. Ito po ay mas ngayon, nagbigay po sa amin ng tamang informasyon para maunawaan natin itong democratic process na ito ng impeachment sa Kamara. Salamat, Congressman.
Maraming salamat, Ted, of course, kay BJ at sa ating mga taga-subaybang Gadamago. Opo, thank you. Ang matagal na pong majority leader and yung nga siya po ay may mga karanasan sa mga nagdaang pong impeachment complaints sa Kamara de Representantes.